Hello everyone, malapit na po ang Pasko mga kaibigan at bagong taon. So, gawa po tayo ng halaman na panlagay sa loob ng bahay para magkaroon naman ng magandang tanawin ng ating pamamahay na hindi na natin kailangan gumastos ng malaki dahil ngayong mga panahon ay talagang mahirap ang buhay. So, mag-recycle na lang tayo ng mga patapon na nagamit. So, ito po, nagre-recycle po ako ng mga container na mga sirana nagamit din namin na nabasag. So, nilalagyan ko po ng lupa. At the same time, nagko-compose po ako yung mga pinagtabasa ng mga gulay, yung mga sirana, yung mga nabubulok na pagkain. Kinokompose ko po, tinatabunan ko lang po ng lupa upang maging pataba sa samut-saring mga halaman. Whether mga vegetable or ornamental plants. So, nakakatulong po yan mga kaibigan. Hindi na tayo bibili kung tayo magiging masipag lang. So, ito naman po mga shell. Tawag sa amin sikad-sikad or dito sa Maynila sikad-sikad, guyod sa Bisaya. Masarap po yan. Hindi ko po tinatapon yung mga shell kasi hindi naman nasisira po yan dahil habang tumatagal gumaganda po dahil nagkakaroon siya ng mga kulay. So gawin natin pang toppings po sa itaas ng mga halaman nang sa ganun lalo na ngayon na tag-init hindi masyadong natutuyo kaagad yung ating mga halaman. So nagbibigay siya ng moisture sa ating mga halaman. At nagpapaganda pa po, natatakpan yung lupa. So ito po, basag na garbage container. Sa halip na itapon natin, pakinabangan natin, lalagyan natin ng halaman upang magpaganda sa ating kapaligiran, lalo na ngayong Paskong darating. At of course, sa New Year, dahil sabi nga nila, pag bagong taon ka lang, may mga sariwang halaman ka, fresh na halaman na nasa loob ng bahay para fresh air. Fresh ang swerte, pero hindi ako naniniwala na may halamang malas. Hindi po totoo yan. Ang totoo, maglagay ka ng halaman para magkaroon ka ng magandang air na i-inhale at i-exhale yung carbon dioxide dahil nanggagaling po yan sa halaman. Sabi nga, kailangan natin ng ating mga katawan yan, kailangan natin yan mga kaibigan. So ayun po, sa halip na itapo natin, so i-recycle natin, pakinabangan natin. Taniman natin, pwedeng gulay for the ornamental plants na pwedeng mabuhay ng mabilisan po at madali natin ma-harvest. So, ayan po mga kaibigan. So, pag may nababasag akong timba or garbage container, nire-recycle ko po dahil makakatulong po yan sa halip na itapon natin. Kasi alam nyo po ang plastic, it took 500 years bago po ma-dissolve. Isipin nyo, napakatagal bago po ma-dissolve or malusaw ang isang plastic, any kind of plastic. So ito po yung halaman na ornamental plant na itatanim natin dahil ito po hindi mahilig sa araw. Gusto po nito yung nasa lilim lang, sa loob ng bahay, tumatagal po siya. Comment lang po, nakalimutan ko po ang pangalan dito sa halaman na to. Uso po ito ngayon na pang indoor. Yung iba nga, nilalagyan pa nila ng red ribbon yan for Christmas. So ayan, madali lang po alagaan yan. Hindi siya masila na halaman. At the same time, tumatagal po siya sa loob ng ating pamamahay. So, yun po ang ating itatanim mga kaibigan dito sa ating basag na container na nilagyan natin ng compost na lupa upang maging mataba po siya para maging maganda ang ating Pasko naman at ang ating bagong taon na darating 2024. Naway ang bawat isa sa atin ay maging malusog dahil yun po ang importante maging ligtas sa anumang kapamakan. Higit sa lahat, yan po ang pinaka-importante sa lahat ng bagay dito sa mundo. Ang ikaw ay maging malusog, maging malakas at safe sa anumang sakit. Ingat-ingat po dahil uso na naman yung COVID na yan na mas malala pa daw. So, kailangan magsuot tayo ng face mask lalo na yung mga senior citizen. So, ayun po yung mga lupa na nahihingi ko lang sa tabi-tabi pag nakikita ko may mga nagko-construct o kaya dito sa kapaligiran, nakakakuha pa po ako ng lupa at kinokompose ko po yan. So yun po ang nilalagay natin sa ating halaman na gagamitin natin pampaganda ngayong Kapaskuhan dito sa ating garahe. At the same time, pinakasalan na rin dito sa garage mga kaibigan. So ganun lang po, kailangan maging madiskarte, maging matyaga, maging creative ang bawat isa sa atin dahil lahat naman po tayo ay may mga talino na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon mga kaibigan. So maging matyaga lang tayo, maging masikap, maging masipag
kahit gaano kahirap ang buhay, ang lahat ng yan ay ating malalampasan mga kaibigan. Kasi karamihan ngayon sa mga produkto, lalo na pagdating sa mga plastic appliances, napakadali po masira. Kaya ang nangyayari, napupuno ang ating kalikasan ng basura. Dahil hindi na katulad nung dati na talagang mga durable, matitibay, at talagang pangmatagalan ang mga gamit. Ngayon po parang mabilisan na lang, kaya napupuno ang ating daigdig ng basura. Kasi ang hinahabol ng mga tao ngayon, karami sa tao ay pera, basta't magkaroon ng pera. Hindi na nila tinitingnan yung mga quality. Ang mahalaga magkapera agad. So, kaya kailangan para makatulong tayo sa ating susunod na henerasyon, alagaan natin ang ating kapaligiran mga kaibigan. I-recycle natin ang mga dapat i-recycle. So, ayan na po ang finished product mga kaibigan. Tingnan nyo po. Hindi po ba napakaganda? Ang sarap sa paningin. Sariwa ang nakikita natin na halaman na nasa loob ng ating tahanan. Na itong mga halaman na to, hindi naman kailangan ng mga direct sunlight. Masikatan lang siya ng morning sun. Okay na po. Ito, kagaya nito, photos plant po yan na talagang malaking natutulong. Nag-filter po siya ng air pollution mga kaibigan. Nakakatulong sa ating paghinga sa carbon dioxide mga kaibigan. So, tingnan nyo po mga kaibigan, hindi nyo na kailangan bumili kung masipag lang kayo magtanim. Kasi kung bibilhin nyo itong mga ganitong halaman, mahal din po yan. So, madali naman mag-alaga. Madali mag-search sa YouTube kung paano ang pag-alaga. Ito, napakadali buhayin. Photos plant. Ito, nakakalimutan ko talagang pangalan nito mga kaibigan. Comment below mga kaibigan. Hindi ko maalala. Ito naman ay isang variety ng snake plant na napakaganda. Hindi din po siya mahilig sa tubig. Kahit isang linggo hindi mo siya diligin. At yung isa naman na yun, yung nasa... Ito, photos plant po ito, mga kaibigan. Tingnan mo, puro mga container, recycled materials lang po ang ginamit. Hindi mo na kailangan bumili ng paso dahil mahal. Ang mga paso ngayon, nababasag pa. So, ito naman, potion plant. Hindi rin kailangan ng tubig yan masyado. Matibay po yan. So, tatagal po yan hanggang next year. Kahit isang buwan po yan sa loob ng bahay. Isprayan mo lang ng tubig, okay na yan. Pero wag masyado. Kasi hindi nga sila mahilig sa tubig. At the same time, hindi naman direct sunlight. So, hindi nila kailangan ang maraming tubig. Kasi minsan pag sobrang tubig, namamatay din ang halaman. So, alalay lang po mga kaibigan. Tao man, pag inabot ng maraming tubig, nalulunod, ika nga. So, ayan, tingnan nyo ang photos plant. Magaganda siya mga kaibigan. Matibay po yan. Hindi agad na sisira. Kahit nga ibabad mo lang yung sa tubig, nabubuhay siya. Kaya lang, malamok naman. So, mas maganda po, ganyan na lang po. Tanim natin sa lupa, sa container na mga recycled materials para hindi na natin itapon, makatulong sa ating environment. Hindi na mapuno ang ating daigdig. So, ayan po mga kaibigan. Di po ba? Merry Christmas everyone and may Happy New Year and God bless everyone. Thank you. Keep safe dahil may COVID. Ingat-ingat po mga kaibigan. Bye-bye and God bless.